Sa pag-arangkada ng paglilitis kay VP Sara, kita raw ng lahat kung gaano pinaghandaan ng parehong kampo ang trial proper. Pero sa pananaw ng ilang political analyst, leading sa ngayon ang prosekusyon. Daw ang prosekusyon sa unang araw ng impeachment trial ni VP Sara. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni political analyst Professor Froilan Calilong na malakas ang presentasyon ng prosecution base sa unang testigo pa lang. Sang-ayon dito ang advisor ng House Prosecution Panel na si Robert Ace Barbers. Base naman doon, Prof, sa nangyari kahapon, tingin niyo ho ba ay na-establish ng prosekusyon yung alegasyong grave threat ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker? Wala pa talagang trial proper, wala pa talagang mga ebidensyang ipinesenta. No? Pero kahapon kasi, when they called their first witness and the prosecution actually made the cross-examination, I think they were able to score here. No? Repeatedly, the defense tried to counter with the objections, but these objections were overruled naman by the presiding officer. Kung titingnan natin naman yung kabilang panig, mukhang nagulat sila doon sa presentasyon ng ebidensya nitong prosecution. But it is not the best time yet to see kung ano yung magiging outcome nitong trial na ito o itong paglilitis na ito. Dahil marami pa po mga ebidensyang naka-prepare at ilalatag ang ating prosecution panel. Ayun, so clearly it was a win for the prosecution. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, kinumpirma rin ni Barbers ang balak ng prosecution na anyayahan si VP Sara mismo na humarap bilang hostile witness. Hindi naman daw obligado ang bise na dumalo. Pero ayon kay Barbers, mahalagang personal na maipaliwanag daw ni VP Sara ang kanyang binitiwang pagbabanta kina PBBM, First Lady Lisa at dating House Speaker Martin Romualdez. Do you expect her to, take the witness stand for every article that she is being accused of, sir? I think number one, yung itong Article 4, yung grave threats, no. Kasi siya ang nasa video, siya ang nagsasalita to give it a more complex and context, no. Siguro dapat siya mismo mag-explain. Yung unexplained wealth, I believe dapat siguro siya rin mismo yan because siya nakakaalam, no, kung ano ba yung reason bakit tumataas yung iyong net worth sa kada taon na nagde-declare ka ng iyong statement of assets, liabilities and net worth. Posibleng hindi makialam ang Korte Suprema sa pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Joel Arzaga, faculty member sa University of Asia and the Pacific, malabong manghimasok ang SC sa isang co-equal branch of government. Sinabi rin niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel na maayos ang pamamahala ni Escudero sa impeachment trial sa ngayon. Una nang hinamon ni Attorney Israelito Torreon at 8 pang abogado sa Korte Suprema ang otoridad ni Escudero bilang presiding officer. I see the Supreme Court leaving it or considering this as an internal matter which is within the political power, or meaning it's a question of policy, a policy decision made by the Senate. And the fact is the Senate is convinced that they had a basis for proceeding with the election of Chis Escudero as presiding officer. They cited the rules of impeachment that was approved by the Senate during that special sessions. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.